ibalik sa Senado. Go! Bongo na! Bongo! Number 28 sa ating Pangalaman. Grabe man umupo dun sa harap si Senator Bongo. Number 22. Grabe, dinumog na sa labas si Senator Bongo. Ayan, namimigay sila ng mga bowlers, t-shirts, mga inihahagis nila. Dami ng tao sa labas, guys. Nakikita ko na ang kanilang motorcade. Pumasok na rito. Any moment from now, makakasama na natin sila. At isa sa mga bigating abogado rin makakasama natin ngayon, number 34. Walang iba, kundi si Attorney Raul Lambino. Isa pang abogado makakasama natin mula sa Western Visayas, si Attorney J.B. Hiblo. Kanina narinig natin, number 56, si Attorney Vic Rodriguez. Sino naman ang gustong marinig? Si President Rodrigo Duterte! Excited naman kayo sa number 38? At dahil excited kayo sa number 38, mamaya makakasama natin siya. Dahil ang magsasalita muna ngayon, isa sa mga anchor ng SMR. Ayan, magse-selfie na si Senator Bongo. Mahilig ito sa selfie. Picture, ayan na, ayan na. Duterte! 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 Ito na, nagsidatingan na guys, yung mga nagkaraban. Oh, andito na si Attorney Bondok pala to. Let me be the one. Punong-puno talaga yung parking ha. Punong-puno na dito. Kabayan, o ayan o. Ay, dami. Ano kaya ngayon? Let me be the one. Punong-puno na ng loob eh. Diyos ko. Ayan o kabayan no. Ang dami naman Ayan, yan. Let me be the one. O, dito kabayan. Part 2 ko na ba ito guys? Yung ilan personalidad? Bad trip siguro mga viewers ko. Ang tagal ko lang kita. Part 2 ko pa pala. Paano? Ang tagal lumabas na yun, di ba? Kasi ilang minuto na, 17 minutes na. Hindi pa lumalab. Dito muna tayo sa loob guys kasi wala pa namang bumababa. Sa taas ma maganda. Ilagay nyo, number 53. Dating bumabana ni Pastor Tibuloy, dating oposisyon na lumalaban po dito sa KOJC. Pero nung sila po ay nagpaliwanag sa akin at pinakita nila ang ganda ng KOJC po, nakumprinsipo ko na ito si Pastor Tibuloy ay hindi lamang pagdabaw. Dapat po talagang siyang maging senador dahil sa sobrang ganda ng ginawa niya sa kanyang community. Kaya po kung nandito, marami po sa atin nag-iisip na bakit si Pastor Tibuloy? Eh ano ba ang nagawa niya? Alam niyo po, si Pastor Tibuloy po ay maraming nagawa, maraming natulungan, hindi lamang po ang mga taga-KOJC, yung kanyang community. Pagpupuntahan niyo po sa Davao, makikita niyo yung napakalaking kingdom doon, pinakamalaki sa Pilipinas. Mga ginawa ni Pastor, hindi lamang po yan. May Glory Mountain pa, Prayer Mountain, para po kayong nasa Japan sa sobrang ganda. Thank you, Ben. Yan o yung sinasabi ng bangag na presidente na masamang tao-tao. Paano isang puno magbubunga ng masama kung ito'y napakaganda, di ba? Yes! Nakakita po ba kayo ng isang mangga na bumunga ng bayabas? Malabo yun. O hindi kaya isang bayabas na puno bumunga ng mangga? Kung may bunga maganda
sa tingin ninyo, ang pinuno nila ay hindi maganda, hindi magaling? Imposible po yun. Kaya ho maganda ang community ng KOJC dahil po sa magandang pamamahala ni Pastor Kibuloy. Kaya mga kababayan, sana ho, kahilingan ko lang, lalo na ho sa mga hindi taga-KOJC dito, magsaliksi po tayo. Huwag po tayong maniniwala basta-basta sa kwento. Dahil ang tunay na fake news ay nanggagaling mismo sa Malacanang. Ngayon nga, meron silang bayaran vlogger nasa Malacanang. Oh my gosh. Bakit bayaran? Bakit? Nasa gobyerno. Lugaran man talaga? At sinasabi, yung panahon daw ni Pangulong Duterte magulo. Yung panahon daw ngayon ay maayos na. Naniniwala kayo doon? Naniniwala kayo na maganda na ang peace niya na safety ng ating bayan ngayon? Kung makikita niyo sa mga balita, di ba? Ang dami ho dyan, kaliwat kanan, mga bata, inahasa, baby, inahasa. Bakit? Dahil libre na ang droga ngayon. As in, madali nang makabili ng droga ngayon. Kaya mga kababayan, sana ho, dito sa darating na eleksyon, huwag natin pahintulutan na mapuno ng team ang ating gobyerno. Sabi nila, di ba, PDP, mga inutusang bumili ng suka. Mas okay na yun kaysa naman inutusan ng rugby. Na bumili ng rugby, di ba? Kaya mas okay na po yung inutusan bumili ng suka. Bago po magtapos, gusto ko lang po i-acknowledge yung dalawang magiting na party list na natin dito. Walang iba ko, siyempre, ating kaibigan na si Congressman Greco Belica. Yan po ang nagpatanggal ng 4th barrel na ngayon ay binalik. Yan po si Congressman Belica. At siyempre, ang patikas, ito, hanga-hanga ko dito sa mag-partner na ito, si Congressman Caldeman, yung kanyang asawa. Magandang araw. Di ba, bilib na bilib tayo dito di ba? Sila lang yung kumala, pero Romualdez. Sa mga bata, kaso ni Romualdez. Kaya, saludo kami ma'am sa inyo, Chef. Duterte yun pala. Duterte yun, DG, Party List. Duterte Youth Party List. Ma'am, KDP. Ayan po, ma'am, hello po. So, ayun naman po, maraming salamat. Ako po si Manang Bay, mabuhay po tayong lahat. God bless everyone. Lagi at tandaan nyo, dalawang bagay. Dalawang letra. PP. Hindi po basta siya, PP. Puso. Diyan tayo mananalo. Puso, hindi ba talaga natin sa ating mga kapitbahay, kaibigan. Puso. Ibigay natin, pakilala natin ang PDP. Pangalawa, panalangin. Okay, so let's always pray for our country. Maraming salamat po. Si Councilor